through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are gone.
God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you, God. Amen. Naimbag nga morning, kakabsat. Today is a rainy morning, pero hindi po nito mapipigilan ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil ngayon ay muli po nating i-revive ang ating mga sarili patungkol po sa soul winning. Kaya kailangan na makinig po tayo. Salamat sa mga kasamahan namin sa Facebook Live, hindi ko pa po nakikita. Pero dito po sa studio ay meron po tayong mga kasamahan, of course si Sir Mark at si Sheila. Tinihintay pa po natin ito, dito na sila. Ayan, si Rhea, nandito na siya. Yan. At of course sa Google Meet ay dyan si Sir Ariel, Ma'am Apple, good morning po. Hello, good morning sa inyo dyan. Magandang umaga sa ating lahat. Naimbag nga agsapa, kanya tayo amin. Good morning sa ating mga Facebook live viewers. At nakikita ko dito si Ma'am Emilia, of course. Good morning ma'am sa inyo dyan. Ma'am Rachel, Ma'am Sir Digno, Sir Salvador Bore, good morning. Ma'am Heidi. Ayan, si Ma'am Joyce, Ma'am Beth, good morning. Si John Ray, good morning, John Ray. Si Intern Inomis, ayan, good morning. And Ma'am Rolin. Alright, so ayan, kita ko na Sir Asherto. Okay, so far yun yung mga nasa Facebook live natin, at good morning dyan sa inyo sa studio, and it's a blessing again today makapakinig tayo ng salita ng Diyos, and of course to be able to share also, no? Amen. Ayan, sino pa yung mga nandito? Alright, so ayan, sabi nga ni Ma'am Cherry kanina is still, no, ang pag-uusapan natin is all about soul winning and discipleship. Okay, and those are the foundation ng ating Christian life. And so marami na po tayong mga na-share, narinig okay, with regard to this topic, no? And ang napakaganda is that yung every time na nare-remind ka, no, until such time na magiging buhay natin, okay, itong mga inaaral talaga natin na ito. You know, the Bible is consists of how many books, how many pages, okay, and lahat ng mga panamanga yan is that you could be able to get, no, receive every day iba't ibang mga prinsipyo, iba't ibang mga learnings. Amen. Na pwede mong gamitin sa Christian life. And I'll give you one actually mamaya na napakahalaga talaga sa atin. Alright, so before tayo ay magpapatuloy-tuloy pa is tayo muna ay sandaling magpasalamat sa Diyos, no? That again, this morning is we are alive and kicking. Sabi nga nila. Okay, let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Thank you, Almighty Father, again for this opportunity na kami po ay makapakinig ng inyong salita, at kami rin po ay makapagbahagi ngayong umaga na ito. We thank you so much, O Lord, for good night rest. We thank you so much for
waking us up again this morning is a privilege again, Almighty Father, and we know that lahat ng mga ito, dakilang gas is because pinapahintulutan po ninyo. And we thank you for that, O Lord. Give us wisdom as we share your words this morning, and humble us also as we listen, O Lord, and guide also ang aming internet, aming electricity, O Lord, na tuloy-tuloy po ang aming pagbahagi ng inyong salita. Again, give us, O Lord, for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. All right. So again, no, in our Christian life, is that one of the things na hindi dapat natin ma-miss. Okay, and matanggal sa ating sarili is that ang ating pagiging selfish, no? Selfish sa unang-una is sa na-receive natin na regalo, okay? Na-receive natin na gift, and ang napakahalaga na na-receive natin na gift is of course the gift of eternal life. And what more, no, could we share to others if not itong regalo na ito na libre na nga? Napakahalaga pa ang value niya, because earthly gifts, while they are important, earthly gifts, habang kinukuha natin or nire-receive natin, it won't last. Okay? Regardless of what item is that. So even material things, di ba? It will not last. Pero the gift of salvation is the one that would be lasting even until eternity. Okay? And so, let me share to you itong balikan ko lang itong napakagandang mga verses na ito. In 2 Corinthians, no? Many times na natin itong narinig, many times ko din na i-share actually ito. And dito sa 2 Corinthians chapter 4, verses 1 to 7, babasahin ko lang ito very quickly. Anong sabi niya? Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. For God, who commanded darkness, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. Wow. Okay? Napakaganda. And yung pinaka main verse, no? Sa binasa ko dyan is that focus tayo doon sa verse 3. Very short verse, no? But if the gospel is hid, kanino yun hidden? Kanino yun nakatago? To them that are lost. Okay? And so, pag tingnan natin yung verse na yun, ang sabi niyo, therefore seeing that we have this ministry, okay, because we have received mercy, okay, and so doon tayo babalik ulit, di ba, sa ating natanggap as a gift, okay, and what did we receive? We received mercy, we received forgiveness, okay. Alam niyo kung sabi ko nga, bihira lang ako mag-post sa FB. Okay, kung minsan share lang, ganyan. Ganyan lang.
doon sa mga friends ko, okay, nakita ninyo, I posted something, no? And hindi ko talaga din mapigilan, no, na hindi man iiyak, pero para maging emotional in a way. Nung nakita ko yung classmate ko na yun ng high school, ay naku, sabi ko, buti ikaw, kung ano yung mga kalukuhan natin, 10 times ka. Diba? Oo. Pero tignan mo yung mercy ng Panginoon sa atin. Sa atin dalawa. 'Di ba? Sinong akalain mo? Okay, ikaw magiging kwan ka. Kaya nga meron yung kanta, 'di ba? Kinakanta natin yun eh. Trust gospel power, for we once were the same. Okay? In Jesus' glory, preach Christ to the lost. And we are thankful, no, that there are people na nag-share sa atin ng gospel. Amen. Okay, so that we could be able to change our lives, focus our lives. Okay? Nagkwekwentuhan kami sa mga stories, okay, ng high school. And you know, maraming mga kwento, hindi ko alam. Sabi ko, ginawa natin yan, ay baka ikaw lang. Sabi ko, meron yung story about marijuana noon. Okay? And then sabi ko, buti hindi ka nakulong doon. Ay, pagkamuntik na. Yes, alam mo naman, pagka high school tayo, kilala natin yung pulis, kilala natin yung kwan, maliit lang naman yung probinsya natin, yung munisipyo natin. Kaya, inaariglo natin, sinesettle natin. Ay, ganun. Oo. Then yung, anong tawag dito? Yung sinundan nila, yung isang teacher namin. Tawa talaga ako ng tawa dito sa kwento na to. Sinundan niya. Yung naging pastor na yun. Sinundan niya yung teacher namin kasi exam namin. Ayaw nilang bumagsak. So, nung nilapag yung teacher yung test question, konting ganun niya lang, nakakuha sila ng isang kopya. Shinare niya sa dalawang mukong na classmate namin. Abay, sino ba naman ang hindi mabibisto kung pinerfect nila? Sabi ng teacher, ay, diyan, naniniwala dito. Kayong tatlo, pinerfect ninyo ang exam. Hindi nga kayo pumapasok. Nalaman na meron palang leakage, meron palang kinuhang ano na yun? Tawag dito, test question. Okay? And then may anong tawag dito? May kwento pa doon sa manok. Hinahanap nila yung manok. Akala namin naman sa kanya yun. Ay, sus! Maloko nga. Niluto namin, pinikpikan, kinain namin. Ayun, hinahanap ng kapitbahay nila. Ay, akala namin sa kanya yun. Okay? Ay, sus, meron pa yung isa. Kumain kami doon sa, nagkape kami. Kasi masarap yung peanut bread nila doon sa isang restaurant. Sabi niya, ako nang bahala. Abay, umalis na kami. Pag alis namin, nandun na kami sa kalsada. Dumating yung may-ari, hawak na yung isa sa amin. Bakit hindi kayo nagbayad? Ay, tingin kami sa kanya. Ay, sus! Sabay, takbo. Ay, nako. And then yung humuli pa sa amin, na pulis, yung teacher namin ng elementary, ay patay. Teacher namin ng elementary na naging pulis. Ay, sus, sabi namin, wala talaga. Sabi ko, naalala mo lahat yung mga kalukuhan mo, no? Oo, pero, ay, nako, sabi nga namin sa amin mismong dalawa, ay, siguro mga 3 oras kami doon na nagkwekwentuhan doon sa mga makita mo is that you see how God works sa atin, no? Kung walang nag-share sa atin, diba? Now, nasa ministry siya. And then he was telling me about yung mga na-plant nila ng mga is a Baptist also. Baptist yun. Baptist preacher.
doon sa ang tawag dito, imagine hindi pa daw nila masabi na, kasi parang yung church na is Cordillera Highland, sabi niya. Pero hindi pa daw nila claim na Cordillera kasi meron pang isang probinsya sa Cordillera na hindi pa nila nalagyan ng church, and that is in Abra. Sabi niya, so yun yung kinag-goal nila. Wow, sabi ko. Okay. You can just imagine that, no, na, and yun din ang kanya, yun din ang testimony niya. O nga, kasi nga, noon, alam mo naman pinaggagawa natin. Ngayon, is, bakit natin hindi sineshare, di ba, na binago tayo ng Panginoon? Okay, and napakaganda yung, sabi ko nga is that, siya rin na nagsabi, malay natin kung bukas, hindi na tayo magkita, ganun, ganito, ganyan. Sinayang natin yung ilang years ng ating buhay. Diba? So sabi ko, wow, talagang now we have a clear mind, no? A focused life. Yes. Okay? And so sabi niya dun sa last phrase na dyan is that we faint not. Amen. Okay? Why should we faint? Why should we give up? Ang faint not dyan is that not giving up. Okay? And not giving up on God's promises. Not giving up on or losing our faith. Okay? Because He is not losing His faith sa atin. Okay? Sabi nga natin, God is faithful to us. Okay? And so, His mercies is renewed. Diba? Every morning yan. Every morning yan. Meron tayong napakaganda na meron tayong mga ganito because we are reminded, okay, of what He has done to us and for us. And so, why should we lose hope? Okay? If we ourselves are the product of His mercy. Okay? Why should we? Sabi nga niya dyan is that when we were saved, sa verse 2, no, sabi niya, but we have renounced already the hidden things of dishonesty. Okay? What else? Not walking in craftiness. Hindi yung kalukuhan ng alam lang natin. Okay? And nor handling the word of God deceitfully. Okay? Commending ourselves. Commending ourselves, that is living in integrity. Okay? To every man's conscience. Hindi tayo nanloloko. Diba? We have nothing to hide, okay, in our life. Okay? Parang it's an open book. And verse 2 talks about the good things, okay, that we have developed or acquired by knowing, okay, God. That is our integrity. Diba? Kaya nga, totoo lang, yung phone ko, hindi ko binibigyan ng kwan. Walang kwan yan, walang password. Okay, kaya pag nakuha ninyo ito, and then, sa inyo na. Okay? Wala ko makita dyan na kung ano-anong mga, siguro yung pin lang. Oo. Okay? Pero, kaya, natatawa ako dun sa mga mag-boyfriend, gano'n, mag-asawa, na nagtataguan ng, ano na yun, pin number, ng password, diba? Ay ako, hindi. Tignan nyo kung ano yung kwan. Very open yan. Walang kwan yan. Walang password. Kaya nga, kung mayroong makakuha nito, ma-open mo yan. Sa'yo yan. Okay? Walang kwan. Kaya kung minsan, ay akong pumili ng mahal kasi pagka nakuha, ay nako, gusto mo nang mag-suicide. Diba? Oo. Kasi yung phone mo, 100,000, 220,000, 120,000. Ay nako. So yan, no? Why should we lose hope, okay, if we ourselves are the product of God's mercy? Okay? I won't give up, in discipleship. I will learn not to give up sa mga disciples. Okay? Ako, kaya nga sabi ko is that I will learn. Kasi many times nasusubukan tayo eh. We are being challenged. Ay naku, malaman mo yung isang disciple mo, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Eh di mas lalo yung mga merong mga children. Okay? Ay nako. Diba? And so, pagka malaman mo, merong ganito ang ginawa si Apple kung minsan, nasabi niya sa akin, itong disciple natin, ganito, ganyan, ganito, ganyan, nagliligawan. Sus, kung pwede lang sana pagsusuntukin lahat ng mga to. Diba? Oo. Sabi ko nga sa kanya, sabi mo kay pastor, lipat niya yan doon sa kabilang grupo.
Di ba? Oh, para doon na yung problema. Okay? Mga ganyan eh. Ganyan lang. Ay nako, kaya nga sabi ko is that learn. Okay? Learn. Not to give up. Okay? Also. And I will learn also to grow my spiritual life. Okay? So, ito no is that you want a simple life. Okay? A fulfilled life. All you need to do is accept the Lord Jesus Christ and live a Christian life. Diba? Kaya, right now is, sa totoo lang, is anong tawag dito? Meron akong mga gustong baguhin din, no? Sa aking lifestyle. And to live a life of a minimalist living. A simple living. All the while, lahat ng mga yan, naririnig ko, binabasa, it's all in the Bible. Okay? It's all in the Bible. Living with less, contentment, appreciate what you have. Diba? Nasa Bible lahat yan. Okay? Financial freedom. Diba? Even quality friends, sinasabi nila. Okay? Kailangan meron kang mga quality friends na hindi yan magpapahamak sa'yo. Diba? Quality of social life also. Oh, unnecessary expenses on vices. Okay? Unnecessary things na hindi mo naman kailangan. Unnecessary spending. Okay? We have financial stability, financial freedom na isang problema ng karamihan talaga. 'Di ba? If hindi tayo contented sa kung ano yung meron tayo, 'di ba? Now, why is it then that not everyone is alam lahat ng mga ito? Not everyone knows these things. I mean, ano yung things na mga ito? Like what I shared kanina, no? The things that we enjoy now. I mentioned kanina yung classmate ko ng high school na, nung high school kami, is ganyan siya. And then right now, diba, is that he's enjoying his life in the ministry, he's enjoying his life with the Lord Jesus Christ. Okay? And so, makita natin yung advantage and benefit of the gospel that was shared to us, na nagbago sa aming buhay. Okay, sa ating buhay, tayong lahat, no? Sa totoo lang. Okay, and so why is it that not everyone knows these things? Now we go to verse 3. Anong sabi niya? But if our gospel be hid, kasi it is if it is hidden. And why is it hidden? Because it is hidden to them that are lost. So who are these that are lost? Diba? The unbelievers. Who are them that are lost? Last Sunday, okay, is that tawag dito, shinare ko ang mga tinawag ko sa mga interns sa mga ito. Kasi nakarating na lahat ng mga new batch. So binalikan ko yung mga intern 2. Binalikan ko yung mga dating pumupunta. And then wala akong ibang shinare sa kanila if not assurance of their salvation. And okay, I came to discover na kung saan inisa-isa ko sila. And then sabi ko, pag mamamatay ka, saan ka pupunta? Heaven, hell, sa taas o sa baba? Sa baba po, sir. Ay, okay. Ang ikaw, saan? Ay, hindi ko po alam. Diba? Na-share natin yung mga yun, ha? Okay, so sabi ko, ay, buti na lang. I'm not sure kung bakit naging kwan ko yun, no, na ulitin sa kanila. And so, inulit ko. And then, inulit ko. And then, there. Diba? Hopefully. So, yan yung sasabi natin na pagka sinabi natin minsan, akala natin, okay na. Diba? That's not the case. And even us, even me, sa totoo lang, okay, is that many times, I can parang name yung mga pastors na
kasama ni na Apple noon, kasi nauna nga siya, I can name like 3, okay, na mga pastors. Yung isa nasa Australia, yung isa is dyan sa Pines, yung isa is yan, yung dito sa Brookside. And then doon ko lang naunawaan. You see that? And so hindi tayo, sabi nga natin is that hindi tayo pare-parehas on how we understand. Some of us minsan once lang naunawaan na nila, and you know, they are fortunate, they are blessed na ganun yung nangyari sa kanila. Pero sa atin, kailangan i-explain ulit. So that's my goal sa mga ito na before, okay, sila talaga graduate or aalis sa atin, is that ma-assure ko ulit, okay, yung kanila. Kasi when I ask them about yung kanilang salvation, kaligtasan, many hindi pa nauunawaan. And so inuulit again, it is still hidden to them. Kasi ang hidden na ito is that it is not necessarily na hindi nila narinig. Okay? Maari din na narinig nila, but hindi nila naintindihan. Okay? They didn't understand. They don't understand. So it is still hidden to them. They are still lost. Okay? And many sa atin din yung ganyan. Many who profess that they have believed. Okay? But they do other things. Diba? That is why it is best na ulit-ulitin. Okay? Sabi niya is that the gospel is hid, and it is hid to them that are lost. Why again? Okay, that not everyone knows these things. Verse 4, because they are blinded by the God of this world. And that is true. Diba? Especially if hindi tayo namulat. Diba? In the word of God. Pag hindi tayo namulat diyan, is that, hindi talaga ang alam nating parang success and accomplishment is walang iba kung hindi yung material gains. Okay? And so we are blinded by the God of this world. And so why are we blinded? And why is it that it is hid to us? Okay? Because, sabi nga natin is that, sabi ng Bible, because we do not know. Okay? And we don't believe. How do we believe? How can we believe if we do not know? And how should we know if there is no preacher? If there is no soul winner? Okay? So pag makita niyo yung connection ng mga yan, example lang sa amin, yung classmate ko na yon. Bakit ganun yung ugali? Bakit ganun yung ginagawa? Because the gospel is hid. Okay? It is hid to us, okay, during that time that we are lost. Okay? Because why? Because there is no preacher. Because there is no soul winner. But eventually, okay? But eventually, is that narating kami ng preacher. Narating kami ng lingkod ng Diyos. Narating kami ng soul winner. And then from that time on, okay, hindi na tigilan yan. Okay? Continuous until such time that, we are here. And is it an assurance? Sa totoo lang, is it an assurance na faithful in the end tayo, in the end kami, in the end ako? Sa totoo lang, no. We cannot be assured of that. That is why, the gospel should never be hidden also to us. Diba? Even to us that have accepted the Lord Jesus Christ also. Diba? We must have still to continue. Sabi nga natin is that because in verse 5, what do we preach? It is not ourselves. Okay?
but the Lord Jesus Christ. Tayo ay ginagamit, ang testimony natin, ginagamit natin. Ginagamit lang yan ng ating Panginoon in order for Him to show, okay, what He can do to people, what He can do to those when gospel is not hidden to them. Diba? Okay, and so, but, sino ang pinipreach pa rin natin? There is no other person, there's no others, but still the Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi niya dyan is that, for we preach not ourselves, but Christ Jesus, the Lord. And tayo ay, what? Servants for His sake. Okay? Alright, so, ayan, medyo nag-overtime ako ng konti. Okay? And, kasi konti na lang ito eh. And I hope that with that is meron tayong napulot na aral ulit. Dadagdagan yan ng ating mga kasama dyan sa studio. Okay, Ma'am Cherry, kayo muna. Amen. Thank you very much, sir, sa testimony na yan. Ano? At totoo yun, kung lahat tayo ay magkukwento kung paano tayo pinagulong-gulong muna ni Satanas bago tayo nakakilala sa Panginoon. Kami lahat dito sa studio, naniniwala ako na meron kaming kwento, no? At kaya ngayon yung yun yung the best na motivation natin na looking back sa ganong kalagayan natin, tapos ngayon ay napunta na tayo sa liwanag, di ba? Nakakilala tayo sa Panginoon and nakita natin na lahat pala yung mga ine-enjoy natin noon na akala natin ay yun na yung buhay natin ay puro pala nakakahiya sa harapan ng Panginoon. Ako din kasi dati, nung college kami, ganyan, ay grabe din yung barkada. And then sinasabi ko doon sinasabi namin among ourselves na sana after 20 years, ganito pa rin tayo, ganito pa rin itsura natin. Yung ganun na, pero sabi ko, Lord, thank you kasi from that kind of life na akala ko ay doon na ako, ay tinanggal niya ako at pinakita niya sa akin na ang buhay hindi doon. Ang totoong buhay ay yung buhay na nakakalugod sa kanyang harapan. At yun, no, napakaganda ng mga narinig natin kay Sir Ariel. And totoo yun na bakit ang mga tao nag-e-enjoy sa kamunduhan? Because the gospel is hid. The word of God is hid to them. Pero yun nga yung ating purpose na kaya nga natin pinag-uusapan ito na ang topic natin ay bakit hindi tayo dapat manghinawa, no? Na patuloy na mag-disciple, patuloy na mag-share ng salita ng Diyos. Minsan nadi-discourage tayo dahil sa mga naging experiences natin na napahiya tayo or ewan ko kung ano pa yung mga ibang mga dahilan or tinamad ka lang. Pero ito, marinig mo yung testimony ni Sir Ariel, from that, yung classmate niya na kasama niyang gumagawa ng kalokohan, pero ngayon pareho na sila na ang lumalabas sa kanilang bibig ay yung kabutihan ng Panginoon. So, hindi ba napakagandang magkaroon din tayo ng goal na ganyan na dahil nakapag-share ka sa isang taong maloko, kasi minsan sa atin ang gusto lang natin yung spiritual na yung itsura di ba? Yun pag nagsa-soul winning tayo, gusto natin yung tatanggapin ka agad. Pero si Pastor RJ na tatandaan ko, sabi niya, actually sa akin ang challenging, ang exciting sa akin, yung shasharan ko yung taong parang ayaw tumanggap. Yung sa itsura niya, yung malaki, yung parang brusko, parang kakatayin ka. Pero pag lumapit ka, nag-share ka, pag nanalangin, mas malakas pa sa panalangin mo yung panalangin niya. So, di ba, makita natin na it's not ourselves. Talagang hindi sa pamamagitan ng ating kung anong meron na sinasabi natin pwede nating ipagmalaki. Hindi. Kung walang trabaho si Kristo dyan sa gagawin mo, walang mangyayari sa'yo. Kaya nga, di ba, sabi dito yung sinabi ni Sir Ariel, for we preach not ourselves but
Christ Jesus the Lord. Kaya sa ating pagsosoul winning talagang very important yan na ang ano yung laging nasa isip natin, Lord, gagawin ko ito for the glory of your name. Lord, magsosoul winning ako, gabayan mo po ako, I cannot do anything without you. Di ba kaya nga ganun lagi dapat yung ating attitude every time na nagsosoul winning tayo. Hindi, magsosoul winning ako para ako yung maging soul winner of the year. Joke lang. Pero inevitable yun di ba? If you are really a soul winner, ano yan, lalabas yan, no? Panginoon ang magtataas sa'yo. At mas maganda kung Panginoon yung magtataas sa'yo dahil sa ginagawa mo para sa Kanya kaysa yung ikaw nagtataas ng sarili mo. Nakakatakot po yun dahil pag bumagsak ka, masakit. Yan. So, yan. Pagpatuloy na po natin ito. Thank you again, Sir Ariel. Doon sa na ipaliwanag mo, very clear po yun sa 2 Corinthians chapter 4. At in line pa rin dito sa yung mga nabanggit ni Sir Ariel. Kaya nga kung ganun yung ating nalaman, no? Ganun yung nakita nating effect ng pag may soul winner, ganun yung kagandahan na merong laging naghahayag ng salita ng Diyos dito sa Isaiah chapter 41 verse 13. Ay actually kahit nung bago pa lang akong Kristiyano, so every time na meron akong Bible, ina-underline ko talaga ito na verse. Sabi dito, "For I, the Lord, thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not, I will help thee." Diba? So kung meron mang promise na meron tayong dapat panghawakan, every time na tayo ay hahayo, magsosoul winning, gagawa ng lahat ng para sa Panginoon, dapat lagi nating iisipin, someone is holding our hand. At merong laging nagsasabi na, fear not, huwag kang matakot. Dahil ano ba itong gagawin mo? Para sa akin naman itong gagawin mo. So, ako yung bahala sa'yo. Actually, bago pa tayo mag-soul winning, ay prepare na ng Panginoon yung dadaanan natin. Di ba? Bago pa tayo lumapit sa tao ay inayos na ng Panginoon yung puso ng taong yan. So, di ba, napakaganda na yun yung panghahawakan nating promise na para hindi tayo matakot. Kasi minsan maraming pagkakataon, siguro sa 100 na tatanungin natin kung bakit tumigil or bakit nahihiyang mag-soul winning. Dahil sa kanyang fear. Fear na mapahiya, fear na masaktan, fear na kung ano-ano, 'di ba? Pero ito ngayon ang promise ng Panginoon. You want to go soul winning? Fear not. Kasi ano sabi niya dito? For I, the Lord thy God, will hold thy right hand, 'di ba? Hawak-hawak kita, anak. Huwag kang matakot. Huwag kang ma-bluff dyan sa mga physical na itsura ng mga taong kakaharapin mo. Ano lang nila yan? Defense mechanism lang nila yan sa kanilang weakness. Which is most of the time true, di ba? Minsan yung mga taong makikita mong pinagmamalaki nila yung itsura nila, deep inside, merong merong fear dyan na kino-cover nila ng kanilang physical na katapangan, no? Pero pag kinausap mo yan, makikita mo yung soft side ng kanilang pagkatao. At alam nyo, napakaganda na, kasi ang command ng Panginoon is for us to share the gospel, di ba? Doon sa Great Commission sa Matthew. And ang pinakamaganda na promise ng Panginoon, ang sabi niya, all power is given unto me. Di ba? Lahat na ng power nasa akin. Magda-doubt ka pa ba? Doon nga sa barkada mo na sinusundan-sundan mo, yung sabi ni Sir Ariel kanina, sige, akong bahala sa kinain natin. Ako nang bahalang magbabayad. Yun pala, huli ang magiging resulta nun, di ba? Pero pag Diyos ang nangako, hindi ka huhuliin ng pulis. Di ba? Pag Diyos ang nangako, wala kang kaba. Wala kang kaba na baka isang araw ay
mademanda ako dahil sa ginagawa kong ito. Hindi, wala. Wala kang kakaba-kaba. Bakit? Kasi ginagawa mo yung para sa Panginoon eh. 'Di ba? And sabi niya, all power is given unto me. Lahat ng kapangyarihan meron ako. Magdadoubt ka pa ba sa akin? And ang sabi niya, Lo, I am with you always, even unto the end of the world. 'Di ba? Kahit saang sulok ka pumunta, maaaring sinasabi mong, pinakamataas na bundok na yata yung naakyat ko. Pero hanggang doon sa tuktok ng bundok na yun, sasamahan ka ng Panginoon. Sabihin mong pinakamababang, yung pinakamatangrik na lugar na yung napuntahan mo, parang isang tao na lang yung kayang tumira doon. Dahil sa sobrang liblib, kasama mo ang Panginoon. Diba? At ang pinakamaganda dyan, panghawakan natin yung promise ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Dahil lahat naman tayo haharap sa judgment ng Panginoon, di ba? Sabi nga doon sa Ecclesiastes chapter 12 verses 13 to 14 na sinabi niya doon na lahat ng works ay dadaan sa Panginoon. So ano ang gusto natin? Anong gusto nating mangyari sa atin pagdating ng judgment, di ba? Reward or punishment. So, ganun lang yun. And dito sa Ezra chapter 7 verse 26 naman, kung titignan natin, yung hindi naman natin pagsunod sa command. Kasi ito command ito eh. Pero ang kagandahan kasi sa Panginoon, pag siya ay nagbigay ng command, may promise. May kalakip na protection, may kalakip na provision, di ba? Hindi lang basta sinabi niya na, oh sige, humayo ka. Bahala ka na sa buhay mo. Hindi eh. Humayo ka, sasamahan kita, I will protect you, I will be with you. Diba? Lahat yun, may promise ang Panginoon. Pero dito sa Ezra, basahin natin sa chapter 7, verse 26. Sabi dito, and whosoever will not do the will of God and the law of the king, let judgment be executed speedily upon him, whether it be unto death, or to banishment, or to confiscation of goods, or to imprisonment. Diba? Kung makikita natin, ang hirap nung hindi ka sumusunod sa Panginoon. Yung, sige, gawin mo yung sayo, na iniisip mo na mas mapapabuti ka kung sinunod mo yung alam mo na mas makakabuti sa'yo, pero nakakarinig ka ng salita ng Diyos. Naririnig mo na, seek ye first the kingdom of God. Pero sinasabi mo, uunahin ko na lang muna itong pangsarili ko. Diba? Alam mo yan na meron kang kaba, kasi darating ang panahon, may punishment. Diba? Merong pagpapalo na tinatawag. Merong consequence. Kasi actually, ang consequence, whether you do good, whether you do bad, may consequence yan. 'Di ba? So, ano ang gusto mo? Mag-enjoy ka for a season and then tawag nito? Dire-diretso na pagka nagbigay na ng consequence ang Panginoon ay suffering na yung mararanasan mo? Or gawin mo kung ano yung nararapat. Gawin mo yung command ng Panginoon and then yung consequence naman ay immeasurable blessing. Blessing na hindi mo kayang i-contain sa kamay mo, yun nga yung sabi ng Bible, di ba doon sa Malakay na pour you out a blessing. No? Pag sinabing pour, talagang buhos na blessing. So ano ang gusto natin? Hawak-hawak natin lagi yung promise ng Panginoon. Kasi actually doon sa Matthew, chapter 28, verses 18 to 20, ang promise na yun para sa mga soul winners. Para sa church na humahayo, para sa church na gumagawa ng Great Commission. Minsan nga na misinterpret ito ng, nakakarinig ako sa ibang mga churches na yung mga fellowship, ganyan, mga Christian fellowship na church. Sabi naman ng Panginoon, and lo, and lo, I am with you always even unto the end of the world. Sa tingin mo, kahit sa hindi mo pag sinusunod yung Panginoon, sasamahan ka pa rin niya doon. Itong verse na ito, alam ko na ipaliwanag ito ng mga pastors natin na itong verse na ito is a promise given to those na gumagawa ng Great Commission. 'Di ba? Kaya nga ano ang gusto mo? Gusto mo na sa buhay mo ay nalalasap mo, na enjoy mo yung protection ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod mo sa Kanya? Or lagi kang kakaba-kaba
baka ngayong araw na yung consequence ng hindi ko pagsunod. 'Di ba? Merong ganun, meron talagang kaba eh. 'Di ba? Sa atin nga pagka meron tayong hindi nasunod or halimbawa may ginawa tayong kasalanan sa ating mga magulang, ay kakaba-kaba na tayo kasi one day ma-reveal yan eh, 'di ba? So eto na, may punishment na. Ganon din sa Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Proverbs chapter 15 verse 3, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. So kung meron man tayong ipapakita sa Panginoon, pinakamaganda yung pagsunod na natin, 'di ba? Especially sa pagwiwin ng kaluluwa, pagdi-disciple. Kasi ito ang heartbeat ng ating Panginoon eh. Na kailangan, ito yung susundan natin para laging nasa atin yung promise ng Panginoon. Kasi pag meron tayong ganun, hindi na tayo magha-hide ng gospel. Kagaya nung na-discuss kanina ni Sir Ariel. Hindi na natin ikakahiya yung ating kalagayan. Ako ay Baptist. Kahit saan ako makarating, ako sinasabi ko yan na ako po ay naligtas, nakilala ko ang Panginoon, tinanggap ko siya bilang sariling tagapagligtas. Ako ngayon ay member ng Christian Bible Baptist Church PMA. Bakit ko ikakahiya yun? Yun nga yung nagbigay sa akin ng maayos na kalagayan eh. Yun ang naging dahilan na ngayon ay hindi na ako kakaba-kaba na pag namatay ako ba, saan ako pupunta? Baka sa impyerno pa rin, di ba? Pero ngayon dahil alam ko na ang Panginoong Hesukristo namatay para sa akin, tinanggap ko siya bilang sariling tagapagligtas at paulit-ulit yun na sinasabi, pinipreach doon sa aking simbahan, bakit ko ikakahiya yung aking kalagayan? Di ba? So, wag po nating, let's not faint. Yung sabi nga ni Sir Ariel kanina, to give up or yung i-let go natin yung ating kalagayan na ang ganda ng kalagayan natin. Sa totoo lang, nasa napakataas na kalagayan po tayo. Bakit tayo bababa sa level ng kamunduhan? Diba? Na temporary lang lahat po ito. Dapat hindi tayo ma-deceive doon sa ganong thought na temporary lang to. Kaya kung meron ka mang dapat i-enjoy, yung pang-eternal na. Kasi kung nag-e-enjoy ka na dito ng eternity, excited ka rin, di ba, na makita yung kalagayan mo for eternity. Unlike pagka puro temporal yung ine-enjoy mo, material, natatakot ka ngayon mamatay. Naku, yung tablet ko, yung masasarap na kinakainan kong restaurant. Naku, hindi na ako makakapag lahat ng mga kamunduhan na ine-enjoy mo. Natatakot ka ngayon. Bakit? Kasi nga, alam mo na wala na lahat yun sa langit. Pero kung ine-enjoy mo na yung pagpuri sa Panginoon, pakikipag-usap sa Panginoon, pagso-soul winning, excited ka ngayon. 'Di ba? So, pinakamaganda ay kunin natin itong prinsipyong ito. Lagi nating iisipin, ano man ang gagawin ko, alam ko hawak ng Panginoon ang kamay ko. At meron siyang promise for me not to fear. Bakit? Because sabi niya, I will help thee. Diba? Kesa yung sasabihin mo na, naku, baka sabi dito sa Biblia, and whosoever will not do the will of God. Sabi niya, let judgment be executed speedily. Buti nga long suffering ang Panginoon natin eh. Hindi yung pag hindi mo sinunod ngayong araw, sinunod mo yung sarili mo, andyan agad yung punishment. Hindi. Hintay-hintayin mo lang. Diba? Mayroong timeline ang Panginoon. Pero sana nga, ako ang lagi kong pinagpe-pray, sana huwag nang umabot na nagsasuffer ka na, tsaka mo palang ma-realize na sana pala sumunod na lang ako. Diba? Kasi ito na, narinig na natin lahat eh. Actually, sabi ni Pastor RJ, narinig nyo na lahat. Alam nyo na yung soul winning. Alam nyo na yung reasons why we win souls. Alam nyo na yung kwento ng rich man. Alam nyo na yung sabi ng Panginoon na go. Pero bakit nandyan ka pa rin, nakaupo ka pa rin, hindi ka pa rin nagso-soul winning? Sana isipin natin, let's make a choice. Sa everyday, ano ang gusto nating laman ng ating puso, ng ating isipan? Yung promise ng Panginoon, yung protection ng Panginoon, yung kakabaka-baka. Matutulog ka na lang, hindi ka pa makatulog kasi iniisip mo, baka bukas na yung i-execute na ng Panginoon yung judgment niya sa akin. 'Di ba? Kasi alam mo hindi ka sumunod eh. So, ngayon, yun nga, sabi na lahat alam na natin. Pero ang gagawin na lang natin ngayon, let's win souls. Let's not hide the gospel. Yung testimony natin, let's keep telling to people kung papaanong dahil sa Panginoon ay nabago tayo. Hindi dahil sa profession natin. Si Sir Ariel nga,
din na siya. Din na ba kayo, sir, nung na totoong naunawaan nyo yung salvation? So, di ba? Din na siya. So, it only means na hindi yung profession natin. Mga abogadong ang hirap-hirap i-win eh. Lagi-lagi nila sinasabi, anak, mas marami pa akong nabasang libro kesa sa'yo. Pero, hindi nila alam na yung sinishare natin ay, kung tutuusin, simpleng-simple lang yun. Pero bakit ang hirap nilang maintindihan? Kasi nga, it only manifests na hindi yung pang-secular na pag-aaral ang magbibigay sa atin ng intelligence para maunawaan yung salita ng Diyos. Diba? Dito nga sa church, 7 years old, 6 years old, marunong mag-soul winning. Pero doon sa labas, maghanap ka ng doktor, ng abogado, ng inhinyero. Bilangin natin kung ilan ang magpapashare. Diba? So, yun lang. At I hope na sa araw-araw, ganun yung ating nagiging choice sa buhay natin. Okay, so thank you very much po, Sir Ariel, and to God be the glory. Amen, amen. Thank you, Ma'am Cherry. Wow, okay. Kahit sa damakmak na libro yan na binasa, ito pa rin ang final authority, sabi nga natin. Okay? It's still the Bible. Isang libro lang ito. Okay? Isang libro. But it's the final authority. And that's what we need only sa totoo lang. Right. Alright. So, meron pa yung sinabi naman ka na nakalimutan ko na. Okay. So, thank you, Ma'am Cherry dyan sa encouragement and at the same time, a challenge, no, sa atin. And so, especially sa ating mga dinadala, sa mga estudyante ng mga ito na nakikinig sa atin every Sunday, every morning ng Wednesday, ganon. Kung yun yung nag-attend kayo ng mga ganito na nakikinig, hopefully, no, is that maging hindi hidden ang gospel sa inyo. Amen. At hindi kayo maging tawag dito, manatiling hidden ito sa inyo. Alright, so dyan si Sheila tsaka si Rhea. Ayan, pakinggan din natin sila. Ayan, so, unahin natin si Miss Rhea, Sister Rhea. Amen. Good morning po sa ating lahat. Nice to see you again. Nice to see you. Wala po kasi ako nung Wednesday ay bumaba. At di po ako nakapanood dahil sa internet. So, but anyways po ay nagpapasalamat pa rin po dahil nakabalik. Ayun po. At una-una po ay nagpapasalamat po ako. Mag-share na lang po ako ng testimony about nung umuwi po kami sa Anda is hindi po naging sayang yun kasi tawag dito, hindi ko po kasi yung mga kaklase ko po, mga kaklase ko po ay nag-aya na mag-beach. Ayan, saktong umuwi po kami noon. Tara mag-beach, ganun yun sila. Doon sa may pinuntahan po namin. Ayan. So, nagkataon naman po na may pinirmahan kami. So, hindi ko po sila na-meet. Pero, sabi ko, gusto kong gumawa ng way para makita ko sila. At the same time, is ma-share ko yung Word of God. So, sabi ko, nasan kayo? Wala na kayo dito. Sabi ko, nung pumunta ako, andito kami, kasi may kaibigan din ng bakla. So, pumunta po kami doon. Bale, bago po pala yun, si Ma'am Cherry po yung nakapag-share doon sa dalawang kaklase na natatawa daw sila, nahihiya kasi parang nasusunog na daw sila, ganun. So, pagkarating ko po doon sa kanila, kamusta yung shinare sa inyo nung isang babae doon, sabi ko.
laki, nakaburn ako kanina, nakayuko ka lang ako eh. Sabi niya, gumaganon po yung bakla na naging kaklase ko. So, tinanong ko siya ulit, o ano, saan ka napupunta? Ngayong alam mo na, sabi niya. Sabi niya, hindi ko pa alam, sabi niya. Kasi napakarami kong kasalanan talaga, sabi niya. Ngayon nga, mura ako ng mura eh, sabi niya, gumagano siya. So, pinaliwanag ko po ulit. Then, marami po sila doon, mga nasa 10 po sila na mga kasama ko. So, ayun, sabi ko, pwedeng pakinggan niyo muna ako, sabi ko. Hindi ako pumunta dito para makibanding, sabi ko. Pupunta ako dito kasi may purpose ang Panginoon sa akin, sa inyo, sabi ko. So, shinare ko po yun. Natutuwa ako kasi meron pong isang nangiyak-iyak. Pero nag-church na po siya, Methodist. Sabi niya, akala ko, lang, yung mabait ka lang, pupunta ka na sa langit, sabi niya. Ganun po yung inakala niya na by works nga po kasi sila. So, ganun. So, nung sinabi ko yun sa kanila, hindi. Kasi, pinaliwanag ko po talaga kasi ayokong parang sa akin magigilty talaga ako pag hindi ko sila na-sharean. Yung parang tinig ko na yung chance na ma-sharean po sila. So, nagpapasalamat po ako doon. Sabi ko, makakasama na ako sa choir kasi may written soon na ako. So, nagpapasalamat po ako doon at meron din pong namatayan doon po sa ka-churchmate po namin. So, pumunta rin po kami doon. Sabi niya, bisita lang tayo, sabi nung pastor namin. So, para din po makapag-share din po kami, sabi ko. Sasama ko po si kuya. Ayan. So, pumunta po kami doon. Masaya po dahil nakapag-share kami ulit na, ayan, sabi ko, hindi natin alam yung buhay talaga. So, yun po. Hindi po naging sayang yung pagpunta po namin. Sobrang nag-enjoy po kami. Hindi lang sa pagligo. Hindi. Nakapabahagi pa rin po ng salita ng Diyos. Yun lang po. To God be the glory. Amen. Amen, amen. Thank you, Sis Rhea. And ayan, anytime, anywhere. Okay. Is that hindi mawawala ang ating pagka Kristiyano, no? All right, si Sheila. Good morning po sa ating lahat. Ang una-una po sa lahat is magte-testimony na lang din po ako. Una-una po sa lahat is nagpapasalamat po talaga po ako sa salvation po na aking pong natanggap. Kasi kung di ko po tinanggap yung regalo ng Panginoon po sa akin, is wala po ako dito. At una po is nagpapasalamat po ako sa mga narinig ko po at mga encourage po para sa amin, para sa aming lahat po. At yung narinig po namin araw-araw, lalo na po kapag lalo na about sa soul winning, napakahalaga po talaga na makinig po tayo at focus po tayo sa pakikinig kasi yun yung pinakamahalaga po at maintindihan po natin kung ano talaga yung soul winning at discipling po. Kaya i-share ko lang po ito basta nag-Bible study po kami doon kila Ma'am Myra doon sa Kadaklan po. Na-encourage din po ako doon sa kasi nung nagba-Bible study po kami kasi yung topic po ni Kuya is about sa soul winning. Una is in-explain muna niya yun kung anong ibig sabihin nun. Tapos nung apo nung matanda po is nag-aral po siya nursing. Nagtatanong po siya kung marami siyang tanong kay Kuya about sa church, lalo na yung sa salvation nung binalikan ni Kuya na yung sinabi ni Kuya kung nagtatanong kung sakali bang dumating sa iyo ang kamatayan is sa langit ka na ba?
sabi niya, parang nagdalawang isip siya, hindi daw. Kaya ayun, pinaliwanag ni Kuya. Kaya ayun, kaya nung pinaliwanag ni Kuya, pinaikot-ikot niya yung babae, nakalimutan ko lang yung pangalan. Pinaikot-ikot ko yung babae, pinaikot-ikot ni Kuya yung tanong. Kaya ayun, parang ayun na, intindihan na talaga niya yung salvation niya. Tapos sabi pa niya, magpaturo daw siya ng panalangin po kasi doon sa school daw po nila is parang nahihiya siya na mag-pray kasi di daw siya marunong. Kasi yung kasama din nila kasi di ko alam kung anong niya. May dala siya parating Bible. Parang gusto din niyang mayroon din ganon. Kaya kaya nung nagpo-pray na po kami isa-isa, sabi kasi ni Kuya na, sige, subukan natin mag-pray kami isa-isa. Kaya yun, nung nag-pray na po siya, umiyak po siya. Kasi parang, parang naunawaan na po niya yung salita po ng Diyos talaga. Kasi nung nag-pray siya, simula pa lang, kasi tinuro din ni Kuya kung paano siya mag-pray, kung ano ang unahin niyang i-pray. Yun, nung nagsimula na siyang mag-pray, umiyak na siya. Kasi para sa akin, kaya siya umiyak kasi hindi emotion kasi yung naunawaan po niya yung salita po ng Diyos. Kaya yun, na-encourage din po ako dun kasi ako din, sa pag-pray ko din is parang hindi marunong, pa lang, parang tawag dito. Hindi ka tulad na iba na mahaba yung prayer. Ako kasi parang direct na ako mag-pray. Direct na ako mag-pray. Kaya nagpasalamat po ako sa mga naririnig ko sa winning at sa pagdi-disciple kasi ako din kapag nag-win ako noong una mahiyain ako. Kaya mahihayin ako, parang ayokong lumapit, lalo na sa mga kalalakihan, parang ayokong lumapit kasi parang natatakot ako. Pero nung narinig ko yung sabi ni Pastor na huwag tayong matakot kapag nag-win tayo kasi ito, tawag ito, ginagawa natin ito para sa Panginoon. Kaya yun lamang po, to God be the glory. Amen. Amen, amen. Wow. So, ayan, no? Makita natin unti-unti talaga. Okay? Hindi pare-parehas tayo ng pag-unawa. And yung pacing natin sa ating mga naririnig. But thanks to God, no? Importante is that yung consistency kasi natin na makinig at pilitin talagang unawain. Okay, yung sinasabi sa atin. Pati ako nun, mag-pray, parang isang liner, parang ganyan. Oo. And then, that's it. Okay? Pero, eventually, natututo tayo. And then, habang naintindihan natin, malalaman natin kung paano yung panalangin and how you're going to talk to God talaga. Alright, so sino pa yung mga nandyan? Si Roy at si Recom. Sige. Okay, bigyan natin ng pagkakataon itong mga gentlemen na mga ito. Okay, para hindi naman sayang yung necktie ni Nelson. Sige. Tingin sa camera. Good morning po sa ating lahat. Ang share ko lang po is magti-testimony na lang po ako. Yung sa akin po nung ako po ay nag-aaral pa sa secular na sa CRIM po. Ako po yung bilang isang estudyante po is ako po yung parang leader ng mga kaklase ko sa kalokohan.
yung mga kalokohan namin na yun, hindi ko makakalimutan. Dahil tuwing may kalokohan kami is sabay-sabay kami nagmamasi-masi at parasahan ng mga instructor namin. Yun po, ako po yung pinaka hinahanap lagi nila ng mga kaklase ko. Ngayon nga po is hinahanap nila ako kung mag-aaral pa ako hindi. Yung sinabi po nila sa akin is naiiyak kami pag wala ka. Ngayon po sabi po nila naiiyak po sila pag pinapagkwentuhan po nila ako na yung hindi parang sabi nila sabay-sabay tayo mag-graduate, sabi nila. Yun yung pinangako nila sa kanila lang po, hindi sa akin. Sabi nga ni Ma'am Cherry is yung choices. Yung mahalaga yung choice natin na kung dito po kasi yung dito ko mas nakilala ang Panginoon at mas dito ako na-save na yung choice ko is magpagamit pa sa Panginoon. Is iniwan ko po yung pag-aaral ko ng secular na kasi tinaga ako ng Panginoon na magpagamit sa Kanya at mag-aaral sa Bible School. Yun lang po. Salamat po. Wow. Amen, amen. And thank you dyan sa share mo, Roy, and it's an encouragement naman sa ating lahat. And tuloy-tuloy lang sa yan yung choice mo. Okay? Ngayon. Alright, si Brad Recom. Good morning po. Mag-testimony na lang din po ako. Share ko lang po nung pagpunta ko po dito hanggang pagbalik ko nung itong June 16 ba yun? Nung pagpunta ko po dito noon, ang dami ko rin pong mga natutunan, mga napakinggang mga preacher po ni pastor at po yun po at doon po yun mga napakinggan ko po ay nai-apply ko rin po ng konti-konti sa sarili ko hanggang sa lagi ko nga pong pinagpipray tuwing pinipray ko po na kung ano po ba talaga ang plano para sa buhay ko at hanggang sa pagbalik po namin ng anda ng 16 yun pa rin po ang panalangin ko. Tapos nung nakabalik na nga po sila Roy dito ng nung nakabalik po sila nung naiwan po ako doon na nagpaalam po ako kila papa ko na pag ganito mag-aral ako ng Bible School at pinaalam ko rin po sa pastor namin kasi tuwang-tuwa po yung pastor namin kasi po yun po yung plano ko. Tapos yun nga po pinagpipray ko rin po yung kasama po namin si Brother Dexter na makabalik din po siya dito at kung ano po ang plano ng Panginoon para po sa kanya at yun lang po. Amen, amen. Wow, thank you Brad Recom dyan sa testimony mo din, no? And we're thankful na mayroong mga ganyan na to continue sa paglingkod sa ating Panginoon. And siyempre, sino naman hindi matutuwa, no? Sa mga ganyang testimonies. Alright, so nag-overtime tayo ng 10 minutes lang naman, Brad Mark.
Okay, so ayan, pasensya na kasi marami kaming kailangan sabihin eh, kaya yun. So hindi pa nagsalita si Apple diyan, baka nagsalita si Apple, hindi 6:30 na tayo natapos. Okay, so hindi na natin mag-greet yung mga nandyan sa FB Live, no? Pero pag-pray natin si Ma'am Alicia. Okay, sa kanyang recovery. Amen. Alright, so kita-kita tayo mamaya sa ating midweek service. Okay, so kung wala na, ay tayo sandaling manalangin. Let us pray. Almighty Father, we thank you so much again for this morning. We thank you so much, O Lord, sa aming mga narinig na inyong salita. Thank you for the testimonies, O Lord, and we're grateful again this morning. Keep us safe sa mga mag-aral, sa mga mag-work, and sa lahat po ng mga gawain ngayong araw na ito. And we pray also sa aming service mamayang hapon. Bring us, O Lord, to church tonight for your message again. Again, we thank you, O Lord, for this opportunity, and we give you all the glory and praise. We pray also kay Ma'am Alicia sa kanyang recovery, quick recovery. Almighty Father, continue to bless her and her family. Forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. All right. Good morning sa inyo dyan. Bye-bye. Bye-bye po. God bless.